Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo magpatuloy ay basahin muna natin ang ating content mula sa katanungan ni Amar Yusef Kalalagan. Ang sabi niya, Sir, pa-review po ng Taurus PT92 tsaka po ang locking block niya. Okay, so bibigyan natin ng pansin yan. Isama na rin natin yung katanungan ni Ramel Bandos. Ang sabi niya, yung Taurus boss, matibay ba yun? Okay, so titingnan natin ang ating nalalaman dito para ating linawin. Okay, bago natin yan nasagutin, ay gusto ko lang munang kayong pasalamatan dahil tayo ay umabot na sa 45,400 na mga subscribers dahil yan sa inyong pagsishare at paglalike ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. Lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay nadadagdagan ang kita ng ating YouTube channel, ang revenues, at ito ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Kaya maraming salamat sa inyo at lalo tigit maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Doon nga sa hindi nag-skip ng ads, maraming salamat at yung nagpadala rin dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng kahit ano pa man. Wala po kami binibintang baril. At pwede lang kayong mag-message dyan. Sabihin ninyo ang pangalan ninyo kung kayo ay may ibibigay na tulong para sa ating mga beneficiaries. Kaya't maraming salamat kay Aljon Dating at kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. Okay, lalo tigit maraming salamat dito sa nagpadala sa ating premiere videos kay Noli Peace America. Okay? At pagpalain kayo ng Panginoon. Sana marami pa ang maging kagaya ninyo na may puso ng pagtulong. Okay, i-review daw natin yung Taurus PT92. Saka po, at kumustahin daw natin yung locking block. At may nagtanong din, matibay ba daw ang Taurus? Kasi halos pareho na rin yung tanong. So, alamin muna natin kung saan nagmula yung Taurus na yan. Okay? Para malaman din natin. Ang Taurus ay nag-umpisa noon sa Brazil. Okay. At ang sabi dito ay founded in Leopoldo, Brazil. Taurus Arms manufactured its first revolver in 1941. Okay, so inabot pa nito ang Second World War ng Taurus, 1941. At doon sila nag-umpisa sa São Leopoldo, Brazil. At noong 1990, the company acquired former Beretta factory in Sao Paulo and used the machinery to begin producing semi-auto pistol. So noong 1980, inacquired ng Taurus ang Beretta factory. So kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang Beretta at saka Taurus ay halos identical. Okay, pareho ang nagkaiba lamang ito sa kanyang safety. Okay, so ang barrel niyan ay pwede niyong pagpalitin at saka locking block. So yun ang nakikita kong pagkakaparehas niyan. So yan, nalaman na natin kung ano yan. Kaya ang Taurus at saka Beretta ay halos magkapareho. Okay, ay mag-stick na lang tayo dun sa tanong. So, wala tayong model ng 92 ng Taurus PT92, pero meron tayo ditong Taurus PT99. Pareho lang ito. Ang pinagkakaiba lang nito ay check muna natin Ang pagkakaiba lamang nito ay itong kanyang rear sight. Dahil itong Taurus PT99, ang rear sight ay
may adjustment ng up and down at windage. Ito. Ayan o. Ito lang ang pinagkaiba niyan. At saka medyo malaki lamang ng kaunti, a little difference ng grip niya ay medyo malaki. Itong grip niya. At maliban doon, ang talagang pinagkakaiba lamang nito ay itong rear sight na may adjustment siya. At yung PT92 naman ay fix ang rear sight niya, parang ganito na naka-beaver tail lang siya. Naka-fix siya, wala siyang up and down. At kung i-adjust ninyo ang windage ay manually, walang screw. So yun lang. At ang isang pagkakaiba naman ng Beretta ay hindi mo ang Beretta ay hindi mo pwedeng pagpalitin ang magazine. Pero ang Taurus PT92 at PT99 ay pwede niyo pagpalitin ang magazine. At pwede rin yung pagpalitin ang barrel. Maliban lang sa sight ay magkaiba. So yun. So tingnan na natin ang Taurus. Okay. So kung ang Taurus ay double action, single action. Ang ibig sabihin niyan, halimbawa, kinalabit nyo, hindi pumutok, pwede niyo ulit siyang iputok. Parang revolver siya. Halimbawa, yung may mga primer na tulog, yun, hindi puputok sa unang palo, pero sa pangalawang palo pumuputok, may mga ganon. At ito ay halimbawa ikinasa mo, ay pwede mong isave siya. Okay, ang pagkakaiba ng Beretta, pag isinape mo, magdidikak, papalo ng hammer pag isinape mo. Ito ay may safety. Pwede mo siyang isave at pwede mo siyang iputok ng single action kahit nakasave. Ang Beretta hindi. So yun ang ano niyan. At pwede mo rin siyang idikak. Ang dikak nito ay ibababa mo lang yung shape, at madidikak na. Ibig sabihin, magdudouble action ka na pag yan ay nakadikak. So yun ang binago mula sa Beretta. Okay, so yun ang isa pa na kaganda. At ito din ay ambidextrous din ito. Okay, pwede mong isip dito at pwede mo ring isip dito sa kaliwat kanan. Okay, so ayan ang features ng at medyo matigas simple ang double action yan kaysa sa single action. Okay, at ito ay medyo mahaba din ang lahat. Ang kalimitan nakikita sa mga double action, mahaba ang trigger travel. Okay, yan naman ay normal. Pero ang kanyang reset ay mahaba, medyo may kahabaan din ang reset niya. Okay, mahaba ang reset niya. So ayan ang ng double action Pero ang kanyang disassembly ay parehong-pareho ng sa Beretta. Okay? So, ang 92 at 99, PT92 at PT99 ay sight lamang ang pinagkaiba niyan. Sight at saka konting malaki ang grip. Yun lang. Ang loob niyan, iisa lang. So, kung bubuksan natin ito, ay kaparehas din ang loob ng slide sa Beretta. Okay? Ang kanyang recoil spring, pareho lang. At ang iingatan ninyo dito ay itong kanyang locking block. Sapagkat itong locking block na ito ay nasisira pag hindi ninyo iningatan. Dapat ito ay lagi siyang lagi siyang malinis. Lagi siyang malinis at lagi siyang may lubricant. Okay? Dahil ito, ang nangyayari dyan ay ganito. Ayan, natitigpal yan. Marami kaming natigpal niyan. Daan-daan na. Marami pa ako niyang nakatago. Hindi lang ito. Ayan, daming puro locking block yan. At ito talagang para maiwasan itong masira, lagi ninyo itong paligid na to, itong likod na to, at saka itong loob na to, ay inyong
lalagyan ng langis. Kung maaari yung malapot na langis. O pwede rin dito gamitan ng grasa kasi natatanggal naman yan. Okay, pwede ninyo siyang lagyan ng, mas maganda kasi dito ang makapal na lubricant. Pwede mo siyang lagyan ng grasa dyan sa likod, sa parte na yan. At saka dito. At saka itong wings. Ito yung pinakang, para may palikpik kasi yan eh. Pwede mong lagyan ng grasa yan. Yan. Para kasi ang grasa na yan ay kumbaga yan ay parang magiging shockbap. Yan ang pinakang magiging shockbap niyan. Yung grasa na yan. Okay, so ganyan lamang naman ang pagkakabit niyan. Sorry. Madali lang naman yung ikabit. Ayan, ipapasok lang ninyo yung ganyan dyan. At pasok na yan dyan. Pagkatapos, ay ilalagay na ninyo uli siya dyan. So far, ang kagustuhan ko, ang isa ko pang kagustuhan dito, may safety din ito. May firing pin safety. Hindi man yung naka-floating ang ano nito. Ibig sabihin, pag accidental na nahulog o nasyak yung baril at pumalo yung hammer na hindi ka naman naka-trigger finger o hindi ka naka-press sa trigger, hindi siya puputok dahil naka-block ang kanyang firing pin. Hindi aabante yung firing pin. Hindi tatama sa kanyang primer dahil nga naka-block siya. Okay siya, yun ang isang kagandahan diyan. At pwede rin ninyong itong slot na to, pwede rin niyo itong lagyan ng grasa. Itong slot na to. Kasi nagka-crack yan dito. May mga ano na rin kami na nag-crack. Ito crack na to welding na to. Ayan maganda lang ang pagka-welding ko. Hindi halata. Ito welding na yan. Nag-crack na yan diyan. So, yan ang pang isa. Kaya, mas maganda rin na ito ay nilalagyan ng grasa itong dalawang gilid na ito, itong magkatapat na to. Hindi naman karamihan ng grasa. Siyempre, kakalkulahin din ninyo. Kunti lang na grasa, parang pinahid lang. Dahil yan ay, ang grasa ay nagiging, shock absorber din yan. Dahil yan ay makapal. So, ayan ang, at ang extractor niyan ay maganda. Maganda mag-extract ito dahil hindi ganong nagmamalfunction dahil nga open itong ibabaw niya. Hindi sumasabit yung basyo, yung bala, hindi nag-open. At maganda, pero dapat din ninyong, ang importante lang, lilinisan ninyo itong itong parte na to, nagkakakarbon yan. Pag nagkakarbon yan, magkakamalfunction na yan. Itong pagitan ng parang kawit na yon. Wait lang. Lilinisan ninyo yan para maganda ang pasok ng bala dito. Ito. Yan, lilinisan ninyo. Nagkakakarbon yung pagitan niyang eject extractor na yan. Yan ang lilinisan ninyo. Importante, malinis lagi itong inyong slide. At dito naman sa kanyang frame ay itong parte na ito, binabagsakan din ito. Binabagsakan ito ng locking block. Kaya yan ay mas maganda rin yan. Pupunasan din yun ninyo ng makapal na langis o grasa. Kunti lang, hindi naman, baka naman ibas ninyo ako. Hindi naman yan dapat na makapal na makapal. Yung may kunti lang. At saka itong parte na to. Ito. Kasi yung kanyang yung kanyang locking block, dito yan, nakasakayan, nakaganyan yan locking block niyan yan. At yung locking block na yan ay yan ang nag-a-absorb ng kanyang recoil. Nag-a-absorb yan ng recoil. At yan ay umaangat na ganun, tapos babagsak pa ganun yan, babagsak pa ganun. Kaya itong ilalim na to, itong ilalim nito, dapat may langis din yan o di kaya ay mayroong grasa. Okay, so yan ang mga dapat ninyong tandaan. Sa Beretta man at dito sa mga Toros. So yun lang ang nakikita ko. At siyempre ay itong parte na ito, papatakan ninyo ng langis ito. Itong parte na to, papatakan ninyo ng langis dahil yan ay mga moving parts, yung mga nasa loob niyan.
At itong puno ng ito, papatakan din ninyo magkabila ng langis itong ano ng hammer. Yan din, papatakan ninyo ng langis. Yan din ang mga ano dyan. Although, huwag kayong maglalangis ng masyadong marami. Enough lamang yung kaunti. At hindi naman ako namimili ng langis. Motor oil lang talagang ginagamit ko. Paborito ko ang motor oil. Okay, nasa sa inyo naman yan, may mga commercial na gun oil, pero alam naman ninyo, may kamahalan, masyado na commercialize, pero wala namang problema kung yun ang gusto ninyo. At actually, mas gusto ko yung medyo, yung synthetic oil. Okay, so yan ang maganda. At siyempre, wag ninyong kalilimutan lagyan ng langis itong kanyang railing, itong railing, babasahin ninyo langis. Wag na ninyo lagyan ng grasa ito maliban lamang kung kalog na. Ang grasa ina-advise ko kung kalog na ang slide, makakatulong yan. Pero kung hindi naman kalog ay langis lang, patak ng langis itong railing nito. Okay, so yan ang ano ng Beretta, at saka sinama ko na rin sa Beretta kasi pareho lang naman yan. At ang nasisira minsan dito, napuputol ay yung kanyang ano dito, yung kanyang itong trigger return spring nitong itong hammer. Itong trigger, pero madali naman siyang gawin. Kung tutuusin, madali naman siyang gawin, parang sa lang siya, parang sa mga CC. Ang kanyang trigger return spring. So matotal, yun lang ang masasabi ko dito. At ang isa pang kagustuhan ko lang dito ay sa Beretta at saka dito sa ay malambot siyang malambot siyang ikasa. Hindi siya mahirap ikasa dahil nga ang nito, ang barrel, at saka kaya ito maganda pating ang gusto ko ito pang precision kasi ang barrel nito ay hindi nagtitilt, hindi bumababa, hindi gumaganon ang barrel. Kaya magandang pang precision ito. Kaya gusto kong pang precision. Paborito ko to. Yung iba kasi, ang barrel nagtitilt, gumaganon. Ito hindi. Kasi nga, ang nagtitilt dito, itong locking block. Ito na nagtitilt. Hindi kamukha nung iba na nakalak. Kaya open ito Kaya open ito. Yung iba, ang naglalak ay yung mismong barrel. Ito, barrel link ang itong locking block ang pinakang barrel link niya, at the same time ito na rin yung naglalak ng kanyang barrel. Okay, so kaya kahit ito ay, kaya yung iba nagtataka sa mga ibang pistol, mga 1911, ang laki ng kalog nito pag naka-open. Normal lang yun sa kanila, pero ang Beretta hindi ganong malaki ang kalog, may kalog siyang konti. So ayan ang kagandahan ng Taurus Beretta. Madali siyang ikasa, magaan siya dahil nga gawa nung kanyang locking block. So ayan, at sana may napulot din kayo kahit paano dito sa ating maiksing video. At kung meron pa kayong nalalaman para dyan, ay i-share din ninyo. Open naman yung ating community para mabasa din naman ng iba yung inyong nalalaman, dahil yun lang nalalaman ko. At kung minsan nakakalimutan ako, hindi naman ako gumagawa ng mga program. So ayun lang ang masasabi ko sa inyo. At yung mga Beretta ay ganyan din. So yung nagtanong kung ano ang pinakang matibay na pinakamagandang pinakamagandang Taurus, ay di yung pinakang mahal. Kung ano yung pinakang mahal, yun ang pinakamaganda. Yun ang sa akin. Yun ang aking opinion. Kung naghanap kayo ng pinakang maganda, ay di yung pinakang mahal na model. So yan. At ito na yung ating babasahin ko lang yung ating community spotlight. Okay, ang ating community spotlight ngayon ay shout out kay Jorandi Filotero, meron kang 40 engagement. Shout out sa iyo My Geographic, meron kang 19 engagement. Shout out sa iyo Norman Paul, meron kang 51 engagement.
Shout out sa iyo Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out sa iyo Ronaldo Arsenio, meron kang 71 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin ninyo yung aming bagong negosyo dyan sa dati kong machine shop sa Albarci Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Andyan ang aming bagong Papa Burger sa pamumuno ng aking anak na bunso, si Elmer Jr. At sa halagang 40 pesos, 40 pesos lang, buy one take one, Papa Burger kayo sa sarap. Marami pong salamat sa inyong lahat.